Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan, at sa lahat po ng mga nanonood, kami po ay nagagalak na kami po inyo sinamahang muli sa programang ito na kung saan atin pong pag-aaralan ang salita ng ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at makakasama natin muli sa ating talakayan si Dr. Bienvenido Mergal. Welcome po, Doc. Salamat at magandang araw din po, Pastor Ben Casimiro. Sa lahat ng ating mga nanonood ngayon, kami po ay nagagalak na kayo ay patuloy sa pagsubaybay sa ating pag-aaral sa mga banal na salita ng ating Panginoon. Sa atin pong pag-aaral sa leksyong ito ay dumako na po tayo sa ikapitong aralin. At ito po ay pinamagatang malabo sa salamin. Sa pamamagitan ng paksang ito ay ating pong tutunghayan kung paano naghayag ang Diyos sa atin. At may mga bagay na ang kalikasan ay nagpahayag kung sino ang ating Diyos, pero may mga bagay din hindi rin lahat ay naihayag. So ating pong tutunghayan ngayon, kaya po pinamagatang malabo sa salamin, ay may mga bagay na hindi natin lubusang maunawaan na kinakailangan ng pananampalataya. So bago tayo tuluyan dumako doon, mabuti po tayo muna po ay mag-anyaya sa ating Panginoon na tayo po ay pangunahan sa ating pag-aaral na ito sa pamamagitan ng panalangin. Dr. Mergal? Manalangin tayo. Banal na Panginoon, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa inyo. Kami po, Diyos, ay pinupuri ang inyong mahal na pangalan dahil kayo ang lumikha sa amin. Amen. Kayo ang nagtubos sa aming mga kasalanan. Sa araw na ito, Panginoon, hinihingi namin ang inyong tulong. Ipadala ang iyong banal na Espiritu. Bigyan mo po kami ng kaalaman, talino at tagumpay sa aming gagawin ngayong araw na ito. Sana'y pagpalain mo kami sa aming gagawin ngayong araw na ito. Ito'y aming dinadalangin sa matamis na pangalang Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Dr. Mergal, sa ating panalangin. Ang ating po nakaraang leksyon ay ating tinalakay ang paglalang at ang pagkakasala. Dahilan po sa pagpasok ng kasalanan ay bumangon ang maraming mga problema at ito'y nakita natin sa kalikasan at nakita natin kung paano naapektuhan ang tao at hindi lang ang tao kundi lahat ng mga nilalang ng Diyos. Dahil dito ay may kalabuan na natin nakikita yung tunay na larawan ng unang pagkalikha ng Panginoon na sinira ng kasalanan. Gayunpaman, hindi naman tayo iniiwanan ng Panginoon at alam natin siya ay nasa control pa rin. So sa ating pag-aaral ngayon ay ating tunghayan, binabanggit na ang lupa ay sa Panginoon. Ito makita po natin sa aklat ng mga awit 24 verses 1 and 2. At dito ay, ano ba ang mensahe ng Panginoon dito sa kanya sinasabing ang lupa ay sa Panginoon? Ano ba ang gusto niyang ipaabot sa atin? Dr. Mergal. May mga bagay na gusto ng Panginoon na ating malaman tungkol sa sitwasyon ng ating mundo. Hindi natin maiiwasan yung pag-iisip na ang lupa ay sa Panginoon. Dahil kung ating babasahin yung mga sinulat sa awit 24, talatang 1, klarong-klaro na nagsasabi na itong lupa na ito ay sa Panginoon. Siguro mas mabuting basahin natin, Okay. Pastor Casimero. Ganito ang sabi sa aklat ng mga awit 24, talatang 1, talatang 2. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito, sapagat itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinatayo sa ibabaw ng mga baha. So dito'y binabanggit nga po na ang sanlibutan, ang lupa ay sa Panginoon. So ano ang kanyang nais na mensaheng ipaabot sa atin? Maraming mga mensahe ang makukuha natin dito. Isa sa mga mensahe na our total dependence is on God. Kasi lahat ng nasa atin ay galing ng Panginoon. Ang lahat ng mga bagay sa lupa ay ginawa ng Panginoon.
kahit tayo. Kaya tama yung sinabi ni Apostol Pablo na nagsasabi na dahil sa Kanya, tayo ay kumikilos at tayo ay mubuhay. So yung ating kabuuhan ng ating pagkatao ay talagang nasa Kanya dahil hindi lamang tayo linikha ng ating Panginoon. Ang pinakamahalaga yung tema ng tinatawag pagtubos. Linikha tayo in the beginning. Pero dahil sa pagkasala ng tao, ang ating Panginoon pumunta dito sa lupa at tayo ay linikha, tinubos tayo ng ating Panginoon. So, ito ang sentro ng ating isipan ngayong umaga na talagang itong lupa na ito ay sa Panginoon, tayo ay nasa Panginoon, linikha tayo, tinubos tayo. So, sa ating leksyon nagsasabi, ang mahalaga yung katapatan sa Kanya. So, ito ay may kaugnayan sa ating tinatawag na kaalaman. Kasi kung ating lamang i-recognize, kung ating lamang kikilalanin na ang authors, ang source ng lahat ng mga bagay ay Panginoon, yung ating kaalaman ay iba sa kaalaman na ang kanilang source ay ito lamang sanlibutan. Kasi sinabi mo kanina na itong sanlibutan na ito ay hindi na talaga tinatawag natin na pure as it is. Kasi may mga nangyari na dahil sa pagpasok sumpa, ng kasalanan ay nasira ang original na pagkagawa ng Panginoon. So, ang importante dito yung katapatan natin, pag-recognize natin, pagkilala na talaga ang Diyos ang naglikha sa atin, pagtubos, at ito ay may epekto sa ating pag-alam sa espiritual na mga bagay. So, napakalinaw po na dito binabanggit na ang lupa ay sa Panginoon at hindi lang ang lupa, kundi lahat ng naririto sa lupa ay di kasama na tayo roon. Kasama na. Lahat ng mga bagay natin tinatangkilik, maging mga ginto at pilak na yan, lahat yan ay sa Panginoon. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, ang sanlibutan at lahat ng naririto. So wala tayong pwedeng i-claim na may sarili akong gawa, may sarili akong nilikha. Hindi tayo makakapagyabang sa sarili natin. Dahil maliwanag na ang ating Panginoon, siya ang author ng lahat ng mga bagay. So ipinapakita sa ating pag-aaral ngayon na siya ang may likha sa atin. At hindi lamang niya pala tayo nilikha, kundi kiniklaim niyang tayo kanyang pag-aari. At tinubos pa rin tayo. Dalawang beses. Sa pamamagitan ng paglikha at sa pamamagitan ng pagtubos. Ay tayo ay inaangkin niyang kanya. So napakabuti. Nang ang tao'y magkasala, makita natin ang sanlibutan ay isinumpa. Ano ba mga sumpa na ito na naging bunga ng nagkasalang sanlibutan? Isang bagay yan na dapat nating unawain dahil ang ating kaalaman tungkol sa Diyos ay maapektuhan kung ating kilalanin yung nangyari doon sa tinatawag nating mga sumpa. Pastor Casimero, makikita natin sa mga talatang Henesis 3:17, sa Kapitulo 4, versikulo 11, at sa Henesis 5:29, na may tatlong mga sumpa na nangyari. Yung una, yung ang tao ay nagkasala. Sinumpa ang lupa. Hindi na sinumpa ang tao, sinumpa ang lupa. At dahil sa sumpa na ito, sabi ng Biblia, banal na kasulatan, sabi dito na the rest of the creation, kahit yung mga halaman, naapektuhan din. Dahil sabi sa Biblia, magkakamayroong mga tinik, mga halaman, mga dawag, at kahit ang tao na apektuhan sa sumpa na yan. Hindi lamang yan. Mayroon pang isang sumpa na nakaapekto din sa sanglibutan, yung sumpa na itinaas kay Cain. Sabi ni Mrs. Ellen G. White na itong sumpa na itinaas kay Cain, ito din ay nagdulot ng epekto sa sanglibutan. At mahigit sa lahat, yung sumpa sa panahon ng baha.
Yeah, malaking distroso. nakasira talaga ng laking lahat ng sira. nilikha ng Diyos. Yung nilikha ng malaking Diyos. baha na yan. Kaya lahat na ito ay naging dahilan na tayo naniniwala na itong sanglibutan ito ay nilikha ng Panginoon. Magkakamayroon tayong kumplitong kaalaman tungkol sa Diyos. Pero dahil sa nangyaring ito, parang sabi mo ay medyo malabo na. Malabo. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong makukuha sa kalikasan. Hindi sabihin na Marami pa tayo makikitang mga kalikasan na magaganda, na masasabi natin na napakahusay ng pagkakalikha ng Diyos. Pero kung ating maunawaan ang pagdating ng baha, ay talagang gumawa ito ng napakalaking pinsala. Ang ibig sabihin ay yung original na ginawa ng Diyos ay talagang kung makikita natin, talagang mapapahanga tayo dahil talagang napakaganda. Tama yan. So kung nakikita tayo magaganda mga tanawin ngayon sa iba't ibang panig sa libutan, sasabihin natin, wow! Pero how much more kung hindi nasira ng baha? At ang problema pa, Pastor Casimiro, ay yung mga tao ay nagbabase lamang ang kanilang paningin sa presente na sitwasyon na nakikita. Pero hindi lang nakikita yung beyond sa nangyari na yon. Yun. So yun ang napakagandang ating maunawaan, na may mga kalikasan tayo nakikita, mga kaibigan. Yan ay magaganda. Pero sa kadahilanan ng pagpasok ng kasalanan ay marami mga nasira. Bagamat may natitira pa tayo nakikita mga magaganda. So ipagpatuloy natin sa ating pag-aaral nito ay may binabanggit na tungkol sa pinuno ng sanlibutan ito. Paano ba inilarawan ng Biblia si Satanas na siyang tinatawag na pinuno ng sanlibutan ito? Ang paglalarawan kay Satanas bilang pinuno ng sanglibutan ito. Of course, itong pagkapinuno ni Satanas, by force. At saka hindi ito paano plano. Nga ba siya tinawag? Paano ba nangyari na siya ay naging pinuno ng sanlibutan ito? Hindi ito plano ng Panginoon na siya. Okay, parang by emergency. By emergency. Bakit? Dahil kung babasahin natin ang Biblia, ang talagang magiging pinuno dito ay yung inutusan si Adan na siya sa kanya ang magkakamayroon dominion. Nagkaroon ng kapamahalaan sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Pero ang nangyari, si Adan at si Eva kumampi naman doon sa Satanas na yan, kay Lucifer. So ang nangyari, yung kapangyarihan na yan, yung leadership na yan, yung pagkapinuno o prinsipe, ay napunta na kay Lucifer. So dahilan sa pagpasok ng kasalanan, ay nawala sa kanila yung kapamahalan na yon. At naging prinsipe na ito si samantalang prinsipe sa ating mundo. Marahil ito rin ang ilang kadahilan ang nakita natin na may mga mababangis na hayop na talagang pag nakita ang tao, ay ang original ay tayo ang may control. Ang tao may control sa kapamahalaan sa lahat ng mga nilikha. Pero ngayon, Pastor, pag may milyon, ay natakbo ang tao, yun ang mga epekto ng kasalanan. At yung kapamahalaan na yun ay naisalin kay Satanas na siya ang gumawa ng tukso. At itong presensya ng pagkapinuno ng kaaway na si Lucifer ay naging epekto din yan sa ating kaalaman sa Diyos. Dahil gusto ni Lucifer na sirain yung kaalaman natin ng Diyos. Sirain yan ng tao. Gusto niya i-introduce yung kamalian, yung kasinungalingan. Lahat gusto niyang guluhin ang plano ng Panginoon. Kaya ito naka-apekto din sa pag-intindi natin sa katotohanan. Kaya sabi sa Roma 8:22-32, mayroon itong epekto sa katauhan. Sabi ni Apostol Pablo, ang katauhan ay they are groaning and suffering and they are waiting for the transformation na ibibigay pagkukup ng ating Panginoon, na ito'y mangyari sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon dito sa lupa. So binanggit mo yung mga kaalaman at karunungan na yan. Paano ba ang mga ito'y naka-apekto o gumawa ng impact sa kaalaman at karunungan ng tao ngayon? Kasi sinabi natin na ito si
Satanas ay talagang very cunning, very subtle. Tuso siya. Sa Genesis 3:1, sabi dito, si Satanas ay isang tuso. Very cunning, very subtle. So, ang ginagawa ni Satanas ay talagang sinisira niya yung mga katotohanan. Gaya sa ginawa niya kay Iba. Sinisira niya yon. So, ang nangyayari, ito ay nagiging impluensya doon sa mga isipan ng mga tao. At kung ito ay maka-impluensya ng mga isipan ng tao, siyempre magiging limited ang pagtingin ng tao sa katotohanan. Itong sinsya, hindi natin sabihin hindi ito na-impluensyahan ng kaaway. Ang sinsya, bakit masasabi natin always sometimes is contradicting with the Bible? Kasi si Satanas, in a subtle way, ginagamit niya yung sinsya din para mag-introduce ng isang prinsipyo, konsepto o isang principle na salungat sa banal na kasulatan. Kaya ang payo sa atin na dapat tayo mag-ingat. Kasi sabi mo kanina, itong ahas na ito parang roaring lion. Waiting kung sino ang kaniyang magiging biktima. Palagi lang yun, nakaantaba yun kung gusto siyang, kung sino ang niyang mabibiktima. At gagamitin niya ang lahat, in all means. Katulad na yung Ibig sinsya. sabihin, kahit ang science ay kanya rin ginagamit para mabigyan ng suporta ang kanya mga turo o mga pananaw na gusto ibahagi sa mga kaalaman. Kahit yung konsepto ng evolution. Ako naniniwala, Pastor Casimero, na ito ay isang likha ng ating kaaway. Hindi ito, ito ay talagang imbensyon ng ating kaaway. At kung hindi tayo mag-iingat, sigurado na tayo ay mapapahamak. So, ganito natin nakita ang impact ng kasalanan, na pati ang mga kaalaman, karunungan ng tao ay naapektuhan. At nakita natin kung paano sa likod nito ay naroon si Satanas na gumagawa ng impluensya. Kung paanong ang banal espiritu ay gumagawa ng patnubay sa atin upang maakay tayo sa katotohanan, sa kaliwanagan, ay makikita rin natin na ang kaaway gumagawa rin ng kanyang impluensya upang akayin din ng tao tungo sa mga kamaliang mga aral. Tama yan, Pastor Casimero. So hindi katakataka na marami talaga lumalabas ng mga sinasabing ebidensya or scientific evidences na kumukontra sa Biblia. Tama yan, kasi ang problema pa sa sinsya, yung kanilang methodology, yung sistema ng pagkuha ng katotohanan, sinasabi nila yung gathering data. Ang sinsya ay talagang based on observation. Anong naobserbahan nila? So, ang kanilang area ng pag-obserba ay yung mundo. Itong mundo natin ay naapektuhan ng pagkakasala, ang prinsipe, si Satanas nandito din. So, kung ibabase natin sa observation sa nature o sa kalikasan, sigurado na hindi tayo makakakita ng kumpleto na data ng katotohanan. Yan ang problema ng sinsya. Because science is based on senses, yung observation, inoobserbahan. Outside of that, wala na. So there is no God outside sa tinatawag natin object ng kanilang pag-study. So kung yan ay nandyan sa test tube, yan lang. So hindi nila, kung wala pang ibang makikita nila dyan, it's outside sa kanilang interpretasyon. Kaya yan ang isa sa mga limitation ng science. Na sa aking pagpaningin, ito ay isa sa mga paraan ng kaaway para tayo ay Pero nakikita natin na talagang limited lang naman talaga ang kaalaman ng tao. At alam din natin na ang siyensya ay dumadating din sa kanyang mga development. Kagaya halimbawa na maaaring sinabi nung unang panahon na imposible na ang buwan ay marating. Sa kanilang panahon na imposible. Pero hindi sa panahon natin ngayon. Tama. Pero hindi tayo nagsasabi dito, Pastor Casimero, na ang sinsya masama. May mga maraming bagay na makukuha natin sa sinsya. Katulad ng mga bagong imbento ngayon.
ito po ay lahat utang natin sa Yun nga po ang siyensya. aking punto na gustong dalhin. Marahil ang siyensya natin, ganito ang kanilang pananaw ngayon. Pero nagbabago ito sa paglipas din ng panahon. Dahil may mga development na nakikita. Halimbawa, nung araw ay nadinig ko na may gumawa ng pag-aaral na ang mga bituin ay may bilang lamang na, yan ang mga nasa mga 5,000. Pero sa paglago ng mga kagamitan, ay nakita natin ang bilyon-bilyong mga bituin sa kalawakan. So, ibig sabihin ay nagbabago rin ang siyensya. Nagdi-develop din. Tama. Tama yun. Pero ang salita ng Diyos, ito na talaga yon. Kaya, Kaya lang ang nakakalungkot dahil ang naobserbahan ng tao sa kanilang limitadong kaalaman at kakayahan ay para bagang ito na yung ginagawang pamantayan. yan, kung talagang yan lang ang Para basis. bagang ang science ang siyang pamantayan. Pero alam natin na may mga limitasyon ang mga bagay nito at ang gumagawa ng observation sa sinabi mo nga kanina, yung mga gumagawa ng observation na yon ay limited lamang din ang kanyang kaalaman. Tama. Sa pag-gather ng data, iilan lamang din ang kanya nakuha na hindi sapat para sabihin na kagad na ito ang pamantayan na sanlibutan ni ganito at ganoon. Yan ang magiging problema kung ang ating pag-interpret ng isang data ay limited lang diyan sa kalikasan. Kaya At dito makita natin nga, yung sinasabi na ang karunungan ng tao ay nagiging kamangamangan sa harapan ng Diyos. klaro. Kasi para bagang ginagawa niyang ito at ganito niya nagawa ang salibatan o paano lumabas ang salibatan ay parang sinasabi niyang ganito. Pero limitado nga lang ang kanyang pagkaunawa. Ang naalala ko tuloy yung ating nakaraang leksyon noon ay sinabi na si Job ay may mga reklamo. May mga masama ang kanyang loob. Pero sinagot siya ng Panginoon, nasaan ka nung lalangin ko ang sanlibutan? Siguro ito yung mga magandang punto na ating maunawaan. Wala sino mang tao ang naroon at nasaksihan kung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay. So, dito makita natin, ang gumawa tayo ng kaagad na salita na ganito ang pangyayari, at ito'y kokontra sa salita ng Diyos, ay ito ngay maaari maging kamangmanga sa harapan ng Diyos. Tama. So, yan ang limitation ng science. Rinirecognize natin na may mga marami at mga malalaking bagay ang naidulot o contribution ng science. Pero siguro ang approach natin ay hindi na lang natin sabihin na talagang ang science ang batayan sa lahat ng mga katotohanan. Hindi siya hindi pa rin siya ang may final source, say. Final say. Ang source, hindi. Pero nakakatulong siya. sa atin. And then, ito siguro, isa ding magandang implikasyon sa atin na dapat we should also be cautious, selective tayo kung anong mga information na marireceive natin. Hindi lang natin sabihin na, galing ito sa siyensya, imbento ito, may mga data, may hard data ito, may research ito. May Pero research. dapat we have to carefully examine. I-examine natin. At ang ating pamantayan ay ang Biblia. Ito bang scientific data? Hindi ba ito contradictory sa sinasabi ng Biblia? Sa salita ng Diyos. So yan. Pero kung mag-uugnay naman sila, supplementing each other, siguro yan ay napakaganda. Kasi masasabi natin, science supports what the Bible says, or the Bible supports what the science. Pero kung may sigurong conflict, siguro ang gagawin natin, yung priority natin, yung standard natin, yung ay ang Biblia. Word of God. Okay. Thus saith Alam the Lord. natin, ito hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Pero sa science, may mga development pa. And by the way, Doc, nabanggit mo kanina, yung salitang research, mayroon akong isang expert na nadinig. Ang mga survey na ginagawa, ang mga research na ginagawa, ay may malaking factor pala niyan kung sino ang nagpapasurvey, kung sino ang nagpaparesearch. Kasi pag ipinasurvey natin ang tungkol halimbawa sa kape, ang tanong is sino ang nagpasurvey. Kapag ang nagpasurvey yung coffee manufacturer, ay di makikita natin na may antibodies pala yan, maganda pala yan, ganon. Pero pag sinurvey naman ay yung talagang makakasama sa katawan, di lalabas din talaga yung resulta na hindi dapat. Tama yan. So, kung sino yung nagpapasurvey, may malaking epekto siyang nagagawa doon sa kanyang
survey. Hindi yon tinatawag na objective Yeah. research. Yeah. Oo. Kasi may maraming mga research So- ngayon. Yung mga tinatawag commercial research, dahil gusto ka mag-promote ng isang produkto, so para ito maging sellable, dapat it is back up with research. Yan po ay very dangerous kasi parang may subjectivity dyan. Pero yung tinatawag objective research na talagang walang bahid, produkto man, o anong kumpanya, o anong promotional sale ang ginagawa mo, I think that's the best kind of research. Yeah. Pero even then, kasi sa leksyon natin nagsasabi na itong sanglibutan natin ay hindi na po perfect. So it cannot give us the pure kind of truth na kailangan natin. So when there is conflict of evidence, there's conflict of result, ang bigyan natin ng prioridad ay yung banal na kasulatan. Yeah. That is our standard. Thus saith the Lord. Aha. Kaya ang nangyayari, sometimes criticize, ina-undermine yung Word of God. Kaya si Apostol Pablo nagsabi dito sa 1 Corinto 2, 1:18 hanggang 28, na may mga tao na nagsasabi, the knowledge of the cross is foolishness. May mga tao, may mga sa panahon ni Apostol Pablo, na criticize na knowledge of the cross is foolishness. Pero hindi yan ang ating attitude. Remember na ito ay kamangmangan ng, siguro basahin natin, Sa 1 Corinto 1:18 hanggang 21. sa aklat ng unang Korinto, chapter 18 hanggang 21. 1 Corinthians chapter anong chapter? 1, chapter Chapter 1, and then mga talatang 18 hanggang 21. Para makita natin kung ano ang approach ng sanlibutan ngayon na naka-apekto sa kanilang pag-unawa. Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mabait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid? Sa sanglibutan ito, hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ito isa labang sa mga halimbawa kung ano ang approach ng modernong pag-iisip ngayon. Parang ina-undermine na nila yung revelation, special revelation, yung kaalaman tungkol sa cross, kaalaman tungkol sa Biblia. At parang pinalilitaw nila yung kaalaman ng sanglibutan na yun ang priority. For example, itong leksyon natin ay nagsasabi tungkol sa creation. For example, yung kaalaman ng deismo. Ang deismo nagsasabi na ang ating mundo ay ginawa ng Panginoon, and then after that, pinabayaan niya to manage her own. Ginawa niya, bahala na siya. Ito ay isang klaseng pag-iisip, ito isang kaalaman na wala sa, hindi nababatay sa banal na kasulatan. At marami pa. Sa panahon ni Apostol Pablo, marami, yung mga Epicureans, yung mga Stoics, marami silang mga tinatawag natin strengths na mga pag-iisip at mga paniniwala na hindi suportado sa banal na kasulatan. At ngayon din, may mga konsepto na masasabi natin salungat sa banal na kasulatan. Dumating din sa kasaysayan ng church yung paniniwala na ang sanlibutan ay flat. Na ano pa, noong may magpahayag na ang sanlibutan ay bilog, ay pinatanggal pa siya sa simbahan. Sapagkat siya ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Subalit ngayon nakita natin at ang siyensya ay nagpapatuto na ang sanlibutan nga ay bilog. Now, sa ating pag-aaral ngayon tungkol sa kalikasan na naapektuhan ng kasalanan,
posible pa rin natin makita ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Kung sa banal na kasulatan, tingnan natin, ano naging pananaw ni David tungkol sa kalikasan o paano niya ito tiningnan? Actually, Pastor Casimiro, I really appreciate yung approach ni David sa mga awit 19:1-4. Siguro basahin natin kung ano ang kanyang metodolohiya para hindi siya mawala sa kanyang priority ng paniniwala sa katotohanan na iya sa Diyos. Sa mga awit, 19, talatang 1 hanggang 4, ganito umika. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man. Ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanlibutan. Sa kanila inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. Maganda. Kasi isinalaysay ni Salmista David o ni Haring David ang kaniyang approach sa pag-unawa sa katotohanan na galing sa Diyos through nature sa pamamagitan ng kalikasan. Sabi niya, the heavens declare the glory of God. So, si David nakita niya yung mga bagay na nagpapalakas sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kalikasan. Looking at nature. So, nang tingnan niya ang kalikasan, lumagpas pa roon ang kanyang pananaw. Yan ang gusto kong at nakita niya ang Diyos na siyang lumalang ng kalikasan. So si David hindi lamang limited, pero he was using nature. Ginagamit niya yung kalikasan na nagpapakita sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero hindi siya hanggang lang doon. He goes beyond. No? He goes beyond. Siguro yan ang masasabi natin na eyes of faith. So through the eyes of faith, nakita niya ang Diyos na siyang lumalang ng napakalawak at napakagandang kalawakan. Tama yan. So, napakaganda ang approach ni Salmista David. So may imagine ko sa panahon ni David, ay limitado pa lang ang siyensya. Ang kanya, kapag siya tumingala, makita niya napakalawak ng kalawakan. Napakarami mga bituin. Pero sa kanyang nakitang iyon, ipinahayag na niya ang kanyang pananampalataya na may Diyos. Palagay ko ay kung sa ganong basihan, dapat tayo mga nabubuhay sa huling panahon ngayon, ang may mas malalaki pang pananampalataya. Kasi higit natin nakita yung universe sa pamamagitan ng malalaking mga teleskopyo, nakita natin beyond sa mga abot ng ating mata. Ang bilyon-bilyong mga bituin. So kung basihan ay yung nakitang kalawakan at kagandahan, sa munting nakita ni David, nanampalataya na siya sa Panginoon, na siya lumikha noon, how much more tayo na higit pa roon ang ating nalaman. Napakaganda. Lalo tayo maakay na manampalataya na ang Diyos ang lumalang na lahat ng mga napakaganda yung konsepto na yan. Na ang ibig sabihin dyan na ngayon mas bintaha tayo. Kasi mayroon tayong mga avenues na magagamit na ito'y imbento ng siyensya, katulad ng mga teleskopyo, microscope, o iba pang mga gadgets o mga bagay dyan na ginagamit ng siyensya para makakuha ng more data about realities. Kaya ito ay isang hamon sa atin. Pero ang problema lang, dahil we trust more on those gadgets, on the methodology of science, rather than trusting in God. Yan ang nagiging problema. Siguro yan ang problema ni dahil kay Satanas, dahil sa epekto ng pagkakasala. Yan ang problema ngayon. Na parang ang binibigyan nila ng authority, binibigyan nila ng priority, yung tinatawag na gawa lamang ng tao. Kasi itong sinsya, gawa ito ng tao eh. Gawa ito ng tao. Science is a work of a human being, systematizing truth. So, yan ang problema. We are inclined more to believe
on the methodology of science rather than on what God can provide. Okay, so sa nakita kong ipinahayag dito ni Haring David tungkol sa through the eyes of faith, ay masasabi ko marahil na kung gusto ng tao na magduda o mag-alinlangan, meron siyang makikita at meron siyang maobserbahan. Pero kung pipiliin naman ng tao ang manampalataya sa Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa, makakasumpong din siya by observation din sa kalikasan na meron talagang Diyos na lumikha. So, ang kalagayan pala ganito ngayon. Ang tao na lang ang siya magpapasya. Kung pipiliin niya ang mag-alinlangan at baliwalain ang Diyos, mayroon siyang dahilan. Kung pipiliin naman niya ang manampalataya at tumiwala sa Diyos na siya ay makapangyarihan sa lahat, marami rin mga ebidensyang makikita mula sa kalikasan na ang Diyos nga ay tunay na siya lumalang na lahat ng mga bagay. So ang tayo ngayon mga tao ang gagawa ng ating pagpapasya. Tama. Kaya tama yung tinasabi sa Hebrews 11, that by faith, we would be able to understand sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay makakaunawa. Kaya, the eyes of faith is very, very important. Yung mata ng pananampalataya ay talagang napaka-mahalaga yan sa ating pag-unawa ng katotohanan. Okay. Kaya, masasabi natin na siguro sa ating leksyon, masasabi natin na may dalawang bagay na dapat natin isipin para tayo makaalam ng katotohanan tungkol sa Diyos. Number one, tinatawag ito ng mga systematic theologians na general revelation at special revelation. Itong nasa kalikasan, yung tinatawag ni David sa Awit 24, versikulo 1, the heavens declare the glory of God. Ito po ay nabilong doon sa tinatawag natin general revelation. Pero sa ating pag-aaral, itong general revelation ay parang hindi ito kumpleto. Yeah, kaya binabanggit sa ating leksyon na may malabo. Tumitingin tayo sa parang salaming malabo. Sa kadahilanan na itong mundo ay undergo ng mga curses, katulad sa nangyari kay Iba, kay Cain at sa baha. So, ito po ay medyo hindi sapat. Okay? Hindi sapat na basihan ng makukuha natin yung talagang pinong-pinong katotohanan. Kaya doon pumasok ang pananampalataya. Tinatawag pananampalataya, it is in the realm of special revelation. Doon, kasi ang special revelation o special na pagpapahayag, dyan yung makikita natin yung pagpunta ng Panginoon dito sa lupa. Jesus Christ is the greatest revelation. Yung Biblia, nagsulat sa Biblia, yung mga dreams, yung mga visions, yung mga prophets, yun ay nabilong sa tinatawag natin na special revelation. So, ang punto dito, siguro, ay yes, hindi talagang klarong-klaro, malinaw na batayan sa katotohanan. Pero pagsamahin natin itong dalawa para mag-complement sila. Katulad din sa science. Ng mas malawak na pananaw. So kung may mga magandang bagay sa sinsya based on God's general revelation, aksipin natin para supplementary doon sa Biblia. Kaya yun ang masasabi ko sa relationship ng ating leksyon ngayong umaga. Maraming salamat. Sa ating pong ginawang pag-aaral ngayon ay nakita natin kung paano ang Diyos ay naghayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan. Subalit may kalabuan pang nakikita natin dahil sa pagpasok ng kasalanan. Pero nariyan naman ang special revelation para tumugon at sa pamamagitan ng pananampalataya ay makikita pa rin natin ang Diyos, ang siya lumalang ng langit at ang lupa, ang Diyos na ating minamahal na manlalalang. Minsan pa po tayo dumako sa ating panalangin. Maraming salamat po o dakilang Diyos. Naghayag po kayo sa amin ng inyong mga mahalaga mga mensahe na ang kalikasan ay nagbabadya na kayo ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa.
Subalit sa kadahilan ng kasalanan at ng mga sumpa na nakapasok sa sanlibutan ito, ay nagkaroon ng pagdilim o paglabo na makilala namin kayo ng lubusan. Subalit salamat Amang Diyos sapagkat kayo naghayag pa uli sa huli ng aming Panginoong Hesus na siya ngayon na nagpahayag ng lahat ng mga bagay na kailangan namin maunawaan upang kumagkagayon kami magtiwala sa inyo at sumampalataya. Kayo ang aming manlalalang at kayo ang aming tagapagligtas at kayo ang Diyos na naghahanda sa amin ng isang bagong langit at bagong lupa na aming tatahanan na makakasama kayo magpakailan-kailanman. Panginoon, pagpalain po ninyo ang bawat isa amin kasama na lahat ng mga nanonood na kami po lahat ay patuloy pang lumago sa pananampalataya at pananalig. Kayo ang Diyos, ang aming manlalalang. Salamat po Ama sa pagtugon sa aming mga dalangin at sa katiyakan naman Diyos ng inyong mayamang basbas, ang inyong mga pagpapala. Tuloy-tuloy po na mananagana sa aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, minamahal ng mga kaibigan, kami nagpapasalamat na sinamahan po ninyo kami sa programang ito at sana po ay na-bless kayo sa aming ginawang talakayan. At sa susunod po na linggo ay muli namin kayo nanyayahan sa ganitong oras at sa ganitong himpilan. Magkasama-sama po tayong muli at tayo po lahat ay lalo pang lumago sa pagkakilala sa katotohanan at sa ating Diyos na manlalalang. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. I shared it to you because it's how I am blessed. They lived in two worlds. How do you prepare the patient and the family? And I found the best thing in life through Jesus Christ. Making faith real and relevant. Jesus, the sweetest, mightiest name of all, came along. I think I'm in love. What you see of Hope Channel Philippines now is a long, long, long way from what it used to be. Back in 1994, only a box-type structure stood on what is now a fully equipped studio. Once a rumbling tiny relay station, now a buzzing production headquarters. With its quick overhaul and transformation early in 2009, the studio acquired a multi-million broadcasting franchise by mid-year and received its fully operational high-definition equipment by July of the same year. While the crew was still reeling from the incredible developments, Brad and Candace Thorpe flew in for the inauguration before the year was out. Because Elder Thorpe was telling me, let's hold together and think creatively. Before we knew it, there was an increasing demand for Hope Channel Philippines' time, talent, and treasure for more program productions. From the north of the nation down to the security-challenged south, be it in Manila, Cebu, Zamboanga, Bienvenidas con todos. Young Hope Channel Philippines went onward and forward. And who were right there with these poor chumps to put up with these drastic yet delightfully astonishing growth pains? Volunteers. Before there was hope, there was obscurity, but never without the fierce striving for a media ministry. Volunteers then
volunteers now. With the same zeal, our volunteers accomplish the dirty work that a full-service media center demands. With these helping hands and visionary leaders, with the Lord's guidance, Hope Channel Philippines is set to be the next best life and family network in the country. To broadcast local and international shows 24/7. To reach 80 million souls in hundreds of cities in the archipelago in just 5 years. This is the next big dream of Hope Channel Philippines. Explosive evangelism, extraordinary growth, award-winning programming, miraculous distribution and audience growth. These are just a few of the ways to describe Hope Channel, your church's TV network. We've seen more and more and more of God's miraculous blessings poured out on Hope Channel, and these miracles are what make Hope Channel truly unique. Evangelism is the real reason Hope Channel exists. Hope Channel has broadcast more than 200 major satellite net evangelistic events, and we've been blessed to see more than 2 million people come to Christ and be baptized and join God's remnant family. You know, when you think about it, every one of these precious individuals is a miracle from heaven, having been rescued from the chains of sin. When we began, we had only about 2,000 programs in our inventory. Today, we have more than 25,000 titles in our global network, international, multicultural, and diverse programming. 65 media centers produce programs for Hope Channel. We have won awards for our outstanding programs, and viewers consistently tell us that they most enjoy our interesting and international programming. Several times every year, we broadcast the most comprehensive TV documentary series available regarding the Sabbath and its history. And we haven't missed a very important topic, creation. Evangelistic series present all our doctrines. Hope Channel is faithfully proclaiming the vital Bible teachings for today. Here at Hope Channel, we love great preaching and evangelism. But you know, it's our children, our youth, family, mission, health, and our documentary programs that give us more and more variety. With 65 media centers producing programming around the world, Hope Channel increasingly represents more cultural diversity than it ever has. We started with one channel, but today we have 10 full-time channels serving the globe. And soon we will add more new channels. Our first channel started in Brazil in the Portuguese language. Then came the English channel, and now we have full-time channels in Portuguese, 2 in English, and 2 in Spanish, Romanian and German channels. In a recent net event, we broadcast in 12 languages. Shortly, we will start full-time separate satellite channels for Mandarin, Russian, Middle Eastern, and Indian languages. Many of the 65 studios and media centers producing for Hope Channel have just recently come on board in the last several years. And most recently, the General Conference has supplied a new studio for our Hope Channel headquarters in Maryland. This just indicates the priority the church is placing on digital media to communicate the gospel. Currently, we have contracts for broadcasting on 12 satellites. And we're negotiating for contracts on more satellites. More than 400 church-owned TV stations are now part of the network. Hundreds of cable networks broadcast Hope Channel every day. We currently use 16 C-band and KU-band satellite footprints to proclaim the 3 angels' messages, and soon we will add more footprints. Our distribution satellites have recently been reconfigured to deliver Hope Channel TV and up to 7 radio channels.
This is to provide network feeds for TV and now also full-time radio feeds. Combined with internet, this convergence of media empowers each local church to provide a full-time local Adventist media presence in their community. People can listen to Adventist radio, watch Adventist television, and respond via Adventist internet sites. As the official television network of the World Church, we have lots of accountability. There's more accountability in our personnel, our programming, our travel and finances. They're all audited and carefully guided by the World Church. When you consider tens of thousands of equipped churches and homes, millions of pieces of Hope Channel advertising going around the world, and thousands of new programs featuring church members and their gifts, and you add to that the expansion of church-owned media centers and tens of thousands of people committing their lives to Christ and being baptized, well, what do you get? I think they're all signs of increasing ownership by church leaders and members, millions of them, around the world. Our mission is that everyone, everywhere can see and hear the Adventist message through Hope Channel broadcasts. Our big goal is to be the premier global Christian lifestyle TV channel with the largest audience in the world. We intend to redefine Christian television with excellence in the variety of programming and having the largest global audience. And some people might ask, why such a big goal? Well, Jesus gave us this goal when He said, "Go, tell the world." And we believe we must be thinking big and dream big plans for God. We're not content to just preach to the choir. Our goal is to reach more than the masses of the 1040 window. It is to go where no missionary can go. And to reach hundreds of millions who've never heard the name of Jesus. The consumer-driven societies that have tried to make God an agnostic, irrelevant question. We believe God's remnant people will be a huge number composed from every nation. And we intend to continue being the premier digital voice of the three angels pictured in Revelation 14, warning and inviting people to prepare for Jesus' second coming. And with your partnership and God's expanding blessings, Hope Channel will reach these goals. The expanded role of Hope Channel around the world necessitates more support from God's people. I want to thank you for what you are doing to support Hope Channel and its ministry around the world as this ministry expands to fulfill the mission of Jesus Christ, to take the gospel to every nation, kindred, tongue, and people. It necessitates even greater support than we've had before. Do you realize that through Hope Channel, the gospel is going to India, to China, to the former Soviet Union, and we have plans now to take it to the Arabic nations of the world. God is doing something to fulfill Matthew chapter 24, verse 14. This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, then the end shall come. That's why the General Conference is putting so many of its resources into the Hope Channel, because there's a deep commitment and passion to see Jesus' work finished now. You can be part of something big for God, something grand for God, something great for God. Why not allow the Holy Spirit to impress your heart to make a sacrifice financially so the gospel can go even more rapidly around the world through Hope Channel? Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel, now on DirecTV. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts
as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark. But now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel, now on DirecTV. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel, now on DirecTV.